Sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat. Sakto Radio TV, balik ay tapat. Sakto, sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat... Magkakaroon ng pambihirang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon ito sa mga mapagkakatiwalaang industry sources. Sa diesel, inaasahang bababa ng 2 pesos and 50 cents hanggang 3 pesos and 50 cents dulot ng paglamig ng tensyon sa pandaigdigang merkado matapos ang pansamantalang truce sa pagitan ng United States at Iran. Sa gasolina, maaaring manatili sa kasalukuyang presyo o bumaba ng humigit kumulang 1 peso kada litro. Batay ito sa unang 3 araw ng trading ng Mean of Platts Singapore na ginagamit bilang benchmark sa presyo ng mga produktong petrolyo. Gayunman, binigyang diin ng mga eksperto na maaari pang magbago ang datos sa natitirang 2 araw ng kalakalan bago tuluyang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang price adjustments. Ang rollback ay inaasahang ipatutupad sa Martes matapos ang opisyal na anunsyo sa Lunes. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang presyo ng diesel na umabot pa sa 170 pesos kada litro nitong mga nakaraang linggo. Dagdag pa rito, inaasahan ang pagdating ng mahigit 1 milyong bariles ng diesel sa bansa sa susunod na linggo na maaaring makatulong sa pag-stabilize ng supply. Marami ng pampasaherong sasakyan ang hindi na bumibiyahe dahil hindi naabot ang target na boundary at pagtumal din ng mga sakay, bagaman may mga pasahero na nagkukusang hindi nakunin ang mga sukli. Marami rin pribadong sasakyan ang iginarahe at namamasahe na lang sa pampublikong sasakyan ang ilang may-ari. Kapansin-pansin ang malaking bawas ng bilang ng mga tao na nagpupunta sa mall at pribadong lugar na nagpapabagal sa takbo ng komersyon at negosyo. Sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat... Nanganganib na madiskaril ang maselang tigil putukan sa pagitan ng Iran, United States at Israel nitong Huwebes matapos ang matinding pambobomba ng Israel sa Lebanon, kabilang ang sentro ng Beirut. Nagbanta ang Tehran na muling maglulunsad ng opensiba, sinasabing winasak ng Israel ang batayan ng negosasyon. Iginiit ng Tel Aviv na ang kanilang kampanya laban sa Hezbollah ay hindi sakop ng kasunduan sa tigil putukan. Pinagtibay ng Washington na ang ceasefire ay tumutukoy lamang sa direktang US-Iran hostilities, hindi sa operasyon ng Israel. Ayon sa Lebanese Health Ministry, mahigit 182 katao ang nasawi at halos 900 katao ang sugatan sa pambobomba. Nag-anunsyo ang Iran ng alternatibong shipping routes sa Strait of Hormuz dahil sa panganib ng sea mines, habang naiulat ang missile at drone attacks sa ilang Gulf states. Inihayag ng Israel at US na sakaling labagin ang ceasefire, nakahanda silang umatake muli na magpapala ng sitwasyon. Dahil inihayag din ng Tehran ang ganitong banta sakaling madiskaril ang tigil putukan na tiyak na magbubunsod ng krisis sa pandaigdigang merkado. Sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat... Matagumpay na nakumpleto ng 4 na astronaut ng Artemis II mission ang kanilang pag-ikot sa buwan, ang unang crewed lunar flight mula pa Apollo 17 noong 1972. Ang spacecraft na Orion ay lumipad ng higit 41,000 milya mula sa buwan bago magsimula ng pagbabalik sa Earth. Ang crew ay binubuo nina Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at Jeremy Hansen, ang unang Canadian na nakalibot sa buwan. Nagsagawa sila ng radiation tests, life support evaluations at communication trials sa pagitan ng Orion at ng Deep Space Network. Nakunan video at retrato ng crew ang kahangahangang Earthrise at solar corona images habang dumaraan sa eclipse zone. Inaasahang mag-splashdown ang Orion sa Pacific Ocean malapit sa San Diego sa Abril 10 kung saan sasalubungin sila ng recovery team. Ang Artemis Dagon ang unang hakbang tungo sa Artemis 30 na maglalapag ng unang babae at susunod na lalaki sa buwan sa taong 2028. Simbolo rin ito ng pandaigdigang kooperasyon sa pagitan ng NASA at Canadian Space Agency. Sinubok ng misyon ang tibay ng heat shield, navigation system, at life support modules para sa mga susunod na lunar landings. Pagkatapos ng splashdown, susuriin ng mga siyentipiko ang lahat ng telemetry data at feedback mula sa crew upang ihanda ang Artemis III, ang misyon na magbabalik ng tao sa ibabaw ng buwan at muling aktual na aapak dito.
Manatiling nakasubaybay sa ating periodic Sakto Illustrated Quick Bulletin na unang matutunghayan sa Sakto Subscription Hub, saktoradiotv.com website at iba pa nating social media platforms. Scan QR code, click subscribe. Bawat kanto, sa bawat barangay, sakto ang balita, tunay na buhay. Pilipinas, dito'y abot ang lahat. Sakto Radio TV, balik ay tapat. Sakto, sakto, sa bawat oras, tamang balita. Sa bawat